Unahin ko na, 17 trillion. Ayun pala, medyo kulang pa pala ng estimate ko, no? 17 trillion ang ating utang. Lumampas na tayo dun sa statutory limit. Unahin ko na, 17 trillion. Ayun pala, medyo kulang pa pala ng estimate ko, no? 17 trillion ang ating utang. Lumampas na tayo dun sa statutory limit. Ang statutory limit natin, 60% dapat yung ratio sa pagitan ng ating debt to GDP. Yung utang at saka yung ating kikitain. Dapat yung utang natin hindi tataas sa 60%. Yun ang parametro. Ito'y pinagkaisahan na ng mga bangko sa buong daigdig. Nagpapautang at umuutang, huwag kang lalampas sa 60%. Tanong mo sa akin, lumagpas ba tayo? Sabi nyo kayo, lumagpas na ng todo, Sen. Wala pa ako sinasabi. Tanungin mo muna ako. Lumagpas na ba talaga tayo? 61%. 61 pa rin. Alam mo yung epekto ng paglagpas na yun? Pasagutin mo si Nelson. Ma-hospital tayo yan. Ang sabi ng isang senador, hindi ko na babanggitin, para hindi na kayo mag-away-away, kung mapapatunayang nating peke ang notaryo, mawawalan ito ng bisa at bababa ang kredibilidad ng testigo. Sinabi ng isang senador. Sinabi niya. Ano yung senador? Abogado po ito. Senador na abogado. Sige po. So, paano po yun, Sen? Baka siyang bumaba ang kalidad. Kasi, hindi ba niya alam, nandun kami, ewan ko kung nandun siya, no? Pero ang sinasabi ko, sumumpa yung witness. Okay. Si Gutesa. So, ano man yung pagkukulang, halimbawa, aminin na natin kunwari lang, granting na talagang hindi yung pumirma, granting na nakuha ni Gutesa yung pangtatak. Yung stamp. Pagkatapos nakuha pa niya yung notarial register na nakatago doon. Pati yung mga numero. Makapal na libro, journal yun eh. I-assume natin na alam niya kung saan niya kukunin yung number. Siya yung naglagay, ano? Pagkatapos nakuha niya yung dry seal, at siya yung naglagay ng dry seal. Okay? Di peki talaga, no? Kaya lang sumumpa nga siya. Humarap siya sa komite. Pagkatapos, binasa niya yung kanyang sworn statement. At pagkatapos nun, in-interpellate siya. Pinagtatanong pa po siya doon. Buong bansa ang nakikinig. Parang, ang ibig lang sabihin nun, nawala na, kay notaryo wala. Hindi. Doon na napunta eh. So, kaya yung curative effect nung nandun na yun. Kaya wag mo sasabihin na nawala ng visa yung... Kung halimbawa, private document lang, halimbawa, deed of sale, baka sakaling maniwala ako. Hindi naman na subject sa ano yun eh. Ito merong committee eh. Ayun. Di ba? So kung pumunta doon, halimbawa, natapos po siya ng sa kanya pinanotaryo, wala rin diferensya yun, Sen. Natapos siya. Walang notaryo. Sinabi nyo, pwede ba yung statement mo, ipanotaryo nyo after nun siya humarap sa pagdinig? Oo, kung kakailanganin pa. At para lamang lahat ng nagdududa masatisfy kahit hindi na kailangan. Sige, panotaryo nyo uli. Wala namang problema kung panotaryo mo. Well, sabi naman nila, Sen, surprise ito para bagang may konting pagdududa rin po. Mismo atang chairman, sabi niya, hindi na-coordinate. Wala daw courtesy. Yun hong pagharap nitong si Master Sergeant Gutesa. Wala daw courtesy doon sa komite at maging sa chairman ng walang courtesy. Walang courtesy. Paano po masasabi na walang courtesy? Di ba nagsalita ako, sabi ko, Mr. Chair, I am going to consume the remaining time that I have to make a disclosure. Okay. Sinabi ko yung pangyayari nga na tinawagan ako niya, no? At kung papayag kayo, Mr. Chair, ay iahayag ko dito yung witness na sinasabi ko. Let him testify. Tinayagan naman po niya. Diba? So tinawag ko ngayon. Nasaan ang kawalan ng courtesy? Pinagpaalam ko eh. Hindi ko na biglang nagsasalita, Mr. Chair, ito po, iupo nyo rito. Wala naman ganun. Nakikita naman po ninyo ang lahat ng nangyari. Kayo po ang higit na nakakaalam dahil napanood po ninyo pati yung paraan kung paano ko po siya inihayag sa gitna ng komite. Isa pa, yung laging pinupukul sa inyo, minsan naipaliwanag na natin ito, pero sa kabatir ng higit na nakararami, nag-aabogado raw kayo kay yung sa pamilya Diskaya at para bagang pinoproteksyonan nyo raw po sila.
Ano ba ang opisyal na sagot nyo sa palatuntunan sa ganang mamamayan, Sen? Hindi po ako nagpo-protection sa kanila. Kung mapapansin po ninyo, yun lamang pong titulo ng batas na yun, Witness Protection Program. and Benefit Program. Aha. Sino po nagpo-protekta? Yung batas po eh. Di ba? Witness Protection and Benefit Program. Opo. Nag-apply po sila, nakiusap, yun ang po nakalagay sa Section 4 ng batas, kapag nag-apply sila, natatakot sila sa kanilang kalagayan. Yung pong chairman po, ako po yung chairman noon, kaya sinunod ko lang po yung sinasabi ng batas dahil nagpapatulong sila na makover ng witness protection. Okay. Kaya lang nagkaroon ng problema yun kasi merong nagsasabi na kamukha na sinabi nga lang nauna na Secretary of Justice na kailangan magsoli muna. Ang sabi ko sa kanya, walang nakalagay na requirement na gano'n. Pero hindi ako laban sa pagsusoli. Yes po, yun yung liwanagin na. Akala kasi hinaharang yung sa ulisin. Hindi ko hinaharang. Ang gusto ko lamang, kung ano yung sinasaalang-alang ng batas, kailangan nating tuparin na walang labis, walang kulang. Hindi pwedeng i-bend the law. Yung pagsusoli, yung pagsusoli kasi, kalimitan, kung hindi man lahat, doon sa panghuli na yan. Kasi doon sa panghuli, doon nadidetermine ng korte kung gaano yung pananagutang sibil. Kasi dito, yung kung nakasunod siya sa requirement ng batas, nakatulong siya sa Estado, na ipagtanggol yung karapatan ng Estado, na ipakulong lahat kung sino yung dapat ipakulong. Kaya karaniwan, hindi na siya sinasampahan ng criminal action. Ang natitira na lang yung civil liability. Yes. Kukwentahin ngayon ng pamahalaan, ito isosoli mo to kasi lumitaw na nagkulang ka. So kumo ikaw ay wag mo sabihin na kumo ikaw ay nakaligtas ka sa criminal prosecution, hindi ka na ididemanda, pero may pananagutan kang civil. Ayun. Sa mga tweet, darating po 'yon doon sa bandang huli. Turo muna. Kaya lang sinasabi kasi ni Sec Boying, oo nga, nangyayari sa huli, pero meron din kanya sa unahan. Sa simula. O sabi ko, opinion mo yan. Ako kasi, kung ano yung nakalagay sa batas, yun lang ang sinusunod ko. Ipakita mo sa akin, saan sa batas na nangyayari yung una. Wala naman siya. Hindi, kanya, opinion ko yun eh. O sa opinion mo pala yan eh. Hindi naman yun ang pinopoint ko, yung sistema. Hindi lang ako nanguhuli ng sapsap. Hindi lang ako nanguhuli ng butete. Kailangan maitama natin ang sistema. Kaya pala sa isang panayam siya na napakinggan ko ng bandang huli, kasi kung hindi natin may tatama ang sistemang ito, kahit mawala tayo dito, paulit-ulit ang problema ito, palaki ng palaki. Palaki ng palaki. Palaki ng palaki. O hindi ba isa sa amin? Sabi niya, narinig ninyo, hindi na natin babanggitin ang pangalan. Total, alam naman niyang sinabi niya yun. Opo. Bakit kanya, nung panahon ni Napoles, 10 billion lang, sabi niya. Ay, tama. Hindi ba kanya may nakulong pa? Kasi kanya yung mga nakulong, nakalaya pa eh. Siguro kanya sisihin natin dito, hudikatura. Naku po. Dapat kanya hindi na Dapat kinulong lahat. Dapat kinulong na. Para bang ang nangyari, kasalanan ng hudikatura at pinalabas yung nakulong. Kapag hindi, kahit na ikulong mo lahat ng butete, sabi ko nga sa'yo, lahat ng sapsap ikulong mo. Pero yung sistema, hindi mo tinatama. Tingnan mo nangyari. 10 billion lang panahon ni Napoles, 2013 ba yun? 2014? Mga ganun po. Pagkatapos ng 15 taon o later on, daang billion na. Trillion na. Hindi 10 eh. Anong nangyari? Nelson, Opo. Naging amateur si Napoles eh. Yang hiya nga raw po ngayon, hindi makalabas eh. Ito yung nangyari. Alam mo kung bakit? Yung sistema na natili, lalong naging masama ang sistema. Ito yung sinasabi ko na hanggat hindi natin ina-address yung sistema na yan, kinakailangan mapalitaw natin sino ba yung mga proponent na yan. Bakit ba nagkaroon ng allocated? Ba't nagkaroon ng leadership? Ba't nagkaroon ng program? Pagkatapos may diferensya yung NEP at saka yung GAA. Alam mo ba kung ilang porsyento yung 1 trillion sa ating national budget? 15% ng ating national budget, taba. Tama po. Hindi kailangan. O bakit tayo nangungutang? Yan ang sinasabi kong palagi. Magkano na ang outstanding debt ng ating bansa?